So, like said, may idea po ba kayo kung anong nilalaman ng human resource planning? Wala. So, any other idea? Anyone? Please raise a hand. Additional na lang, addition. Ano po? Sige, go lang. Wala? Okay, so the human resource management. This is also called as the staffing process. Dito, nagkakaroon po tayo ng formal organizing and planning ng ating po mga staff members. Alangan naman na nagkulang ka lang sa tagaluto sa isang karinderya, nag-hire ka na agad-agad. Ay yung in-hire mo, hindi naman pala mahal na magluto. Hindi pumasok sa tamang process. Wala nangyaring interview, hindi mo nakita yung skills, yung kung siya bagay matino, kung siya bagay may criminal record, yung mga ganong instances. So, yun ang kalagahan ng human resource management para magkaroon po tayo na maayos na pagpili ng right person for the right job. Ano po? So, next slide. So, ito na po, steps in staffing process. Yun po yung main rule ng aming pong report. May pakita yung steps in the staffing process. So, next slide please. Yeah. So, Mr. Ramboyo, please give a number. Magbigay ka ng number. Miss Olga, please read. Human resources planning is about analyzing forecasting and organization, future human resource needs as well as ensure the personnel needs of their organization are met and sustained. It provides the number of personnel needed together with their qualifications. Okay, so any idea po? Wala. Wala, friend. Wala, friend. Oh, Madre, any ideas po regarding our topic? Sayang wala akong Peter stick. Okay, nakapuro lang naman siya. Wala. Wala mayroong idea? Okay, ikaw, Sheena. Go ahead. Magmahiya. So, ito na lang. Ano yung ating group work from the PowerPoint? And? Okay. So, from the word itself, the human resource planning is under the staffing process or the human resource management. So, syempre, pagpalagay na nagkaroon ka ng kakulangan sa mga empleyado, syempre, paplanuhin mo muna. Hindi pwedeng basta-basta lang. Mayroong nakaka-apekto kasi dito, it's either external or internally na mapapag-aralan po natin mamaya sa pag-isa na po nila. So, ayan, yun yung pag-forecast at pag-analyze ng mga employee na kakailanganin ng isang organization. At, nandito rin yung pangangailangan ng mga employee para ma-maintain naman sila, para hindi sila magsawa, hindi sila umalis ng inyong kumpanya. So, ano? Next. Ayan. Mr. Linga, please read. Human resources planning. The human resources auditors and century provide information about the present personnel of the organization, including qualifications, age, liabilities, interests, and wages. Any idea po? Wala? Wala pa. Diyan din daw. Any idea? Mga human resource planning? Wala? Kawawa naman po ito. Ito bagay? Sige. Sige, go lang. Wala namang maliliit pag ito tama naman lang. Ay, parang qualification. So, yun.
the human resource audit or inventory provides information about the present personnel of the organization. So para siyang chart, so madidiscuss natin siya mamaya pag-i-assess natin. So para siyang chart na nandun nakalagay yung kanyang skills, things to further develop, yung kanyang years in the service or in the job, and then Like yung background nung ano. yes, background. So, yun yung tinatawag na human resource audit or the inventory. So, next. Ayan. Nandito na po tayo sa recruiting. So, Mr. Esquivel, Ms. Reed. Pag hindi lang kita lapit. Newspapers, colleges, and internal resources. So, if may magtatanong, if ever, ano daw yung EG? Malamang sa malamang yung hindi alam mo yung sabihin ng EG. So, I think, for what I know, EG is a Latin word from a abbreviation, meaning, for example. So, yun. So, Mr. Esquivel, please call someone, anyone from the class. Okay, Ral, makinig tayo. Ano ang iyong idea tungkol sa recruiting? Pag kayo, nag-boy scout, nakulangan ng tao, anong tawag doon? Naghahanap kayo ng tao. Recruiting. Ano yung idea mo doon? Ano eh? Ano? Wala. Wala. Ikaw wali ang idea ka. Pormento daw. Wait lang po. Ika. Sino ang may idea? Bigay lang. Sige, try natin bigay lang. Malakas mo ng boses. Pag sinabing protest, ito yung pag sinabing i-addict na pa yung mga kailangan ng siguro. Okay, so that is the first step, di ba? Yung recruiting ang what is recruiting? Any ideas on recruiting? Fran, meron ka? Sige, go. Like, maghahanap ka ng mga taong nagmamatch doon sa qualifications na kailangan mo para mag-join sila ng So, sa recruiting, dito pa lang pumapasok yung pagkuha mo ng mga tao. Yung pag-select no may mga right qualifications, doon po pumapasok yung sinasabi po natin, selecting. Ano po? From the word itself, it is defined as the pooling. Yun po ang ating keyword. Pooling of job candidates to match the human resource plan. So, para ma-match yung pangangailangan ng isang organization. Ano po? Nakuha? Next. So, ang aim po ng recruiting ay para magkaroon po ng as much as possible ay marami po silang makuha na candidates para mas malawak yung kanilang mapapagpilian. Pagpalagay ng construction crew, nagpalagay ng mga tambay, ng mga dating water boy, pinahanay, marami silang mapapagpilian doon. Kasi hindi lang naman yung skills yung tinitingnan eh. Nandun yung attitude towards discipline, nandun din yung inyong mga efforts, and yun, sipag sa pagtrabaho. So, nakuha. Next. So, sources of job applicants. So, would like to read? Anyone? Wala, tawag ako. Ikaw, Ms. Rimato. Sources of job applicants. First, to waiver an organization can find and attract people to apply for job vacancies. Some organizations give priority to recruiting their own employees for higher position or internally, and
If qualifications are not enough, they recruit externally. Okay. So, any idea? So, What will be our root word for this slide? Okay, so guide lang kita. The root word is to find and attract people to apply for job vacancies sa sources of job applicants. So, any idea? sa isang organization, para bang at kung is magbibigay sa ng advice yung flyer para ma-adapt nila yung nandun na lahat ng information na ibibigay mo sa kanya na babasahin niya and then magkakaroon na malalaman niya yung mga dapat gawin so mag-a-apply siya dun sa company. So, take this idea. So, ano nga yung step 2 natin? Or the process is Recruiting. recruiting. So, doon po pumapasok yung recruiting. Ang pinapag-usapan ko natin ay sources of job applicants. Kung saan manggagaling ang mga kukunin ninyo mga empleyado. So, as stated, ito ay maaaring sa internal. So, mayroong mga kumpanya na kung saan mas uunahin nila yung mga nasa sakop nila. Bakit? Kasi yung mga yon experience na sa kanilang kumpanya. Yun yung tinatawag natin internal na mapapag-usapan din natin mamaya sa paglaisa-isa nila. Okay? So, to give you a brief explanation, at pag hindi sila nakahanap ng right employee sa loob ng kanilang kumpanya, hahanap sila sa labas. So, ano niya is the internal and external recruiting process. So, again, okay, next slide. So, advantages of internal recruitment. So, basahin niyo na lang po siya. Everyone is read. Recruitment within the Organization is less expensive. Employees are already familiar with the organization. Employees are already familiar with the organization, but is limited to the available of employees and skills. Yan. Gaya ng sabi ko, employees are already familiar within the organization. Mas mura siya. Kasi hindi ka na maghanap ng ibang employee sa ibang lugar. Yan na, nandiyan na eh. And then, ang disadvantage nga niya ay limited lang sa employee kasi kung ano lang nasa loob mo, yun lang yung makukuhanan mo. So, again, ano po? Next slide. And then, external recruitment. Please read everyone. External recruitment Brings in fresh talents and ideas in regards to skills, perspective, and creativity. It also opens doors for more candidates and promotes diversity. Its limited at a higher cost can be time-consuming and can be a risk of wrong hire. Yan. So pag hindi ka nakakuha ng employee sa loob ng inyong sariling kumpanya or organization, kukuha ka sa labas. Advantages, mas maraming talent sa labas, mas malawak yung iyong makukuha ng empleyado. At yun, perspectives and creativity, kasi halimbawa, kumuha ka ng employee sa Japan, mas kinumpir mo sa employee sa pagpalagay na sa India. Hindi sa nandidiscriminate ha. Pagdating sa Japan, well-disciplined ang mga tao dyan. Pagdating sa India, alam nyo na. And then, it also opens doors for more candidates. Like I said, mas marami, mas malawak ang pagpipilian. Kaso, ito yung problema. Higher cost job. So, kaya mas pinipili ng isang organization or company na kumuha ng employees sa loob ng kumpanya, unahin niyo muna yung loob kasi hindi siya masyadong cost-effective. Pag wala talaga, kukuha sila sa labas kaso magagastusan sila ng kaunti. Di ba? Nakuha? Yes, sir. Slide. And then we have our third process which is selection. Miss Gina Marie, please read. Selection is where job applicants are evaluated, and it is the process of choosing the most suitable candidate from a pool of applicants who were attracted during the recruitment. The most suitable job applicants are hired, and that they pass